Dito muna tayo sa gitna ng nagbabagang tensyon sa Ilaw Mountains. Sa harap ng dambuhalang pinsala, ang Palace Master ng Beast Palace na si Heavenly Tiger ay formal nang nagpapakita ng kanyang nakakangilabot na tiwala sa sarili. Habang ang ating bida na si Sorayang ay kasalukuyang nakikipagbuno sa pagod, isang dambuhalang ungal mula sa di kalayuan ang nagbigay ng bagong lakas sa tigre ng Yunnan. Wika ng Heavenly Tiger, nararamdaman ko ito. Malapit na siya. Tama. Walang paraan na ang isang tulad mo ay makakapatay sa Tiger King. Sa oras na dumating siya, ang pakikipaglaban sa akin kasama ang maliit na dagang yan ay hindi magdudulot sa iyo ng anumang mabuti. Seryosong sumagot si Sorayang at nagwika, wala akong intensyon na patagalin pa ang labang ito ng ganoon katagal. Tapusin na natin ito. Sa isang iglap, ginamit ni Sorayang ang kanyang dambuhalang chi upang formal na tawagin ang kanyang Great Sword. Sa tindi ng kanyang Nine Depths Demonic Arts, ang sandata ay parang may sariling buhay na lumipad patungo sa kanyang kamay. Ngunit sa kabila ng kanyang matikas na tindig, ramdam ng ating bida ang dambuhalang panganib na nagbabanta sa kanyang mga meridian. Wika ng bida sa kanyang isip, ang laban ay tumagal na ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Halos maubusan na ako ng inner energy, maaari itong maging delikadong sitwasyon. Wika ng Heavenly Tiger habang unti-unting pinapalabas nito ang kanyang enerhiya, tinatanong mo sa akin kung paano naging ganito kalaki ang Tiger King, ang paborito niyang pagkain ay karne ng tao. Biglang sumabog ang dambuhalang chi mula sa katawan ni Heavenly Tiger. Ang hangin sa paligid ay literal na naging kasing bigat ng tingga habang ang Palace Master ay formal nang naglalabas ng kanyang pinakamabangis na pagkauhaw sa dugo. Dagdag pa ng Heavenly Tiger habang nanlilisik ang kanyang mga mata, sisiguraduhin ko na ang Tiger King ay magpipista sa iyong bangkay dahil sa paghamak mo sa akin. Hindi nagpatinag ang ating bida. Pinakawalan ni Sorayang ang kanyang natitirang chi at sumugod ng may nakamamatay na bilis. Ang ating Demon King ay handa nang itaya ang lahat sa isang huling salpukan. Wika ng ating bida habang sumusugod, hindi yan mangyayari. Sigaw ng Heavenly Tiger habang hinahanda ang malakas na suntok, wala siyang aitetirang kahit isang buto. Sabay na sumugod ang dalawa at nagbangga sa gitna ng field. Isang nakatutulig na tunog ng bakal at enerhiya ang yumanig sa buong Monster Myriad Forest. Sa gitna ng labanan, ang tigre ng Yunnan ay formal nang nag-iisip ng kanyang huling hakbang. Wika ng Heavenly Tiger sa kanyang isip, wala nang pangalawang pagkakataon. Kailangan kong ibigay ang lahat ng mayroon ako ngayon. Kung mapipigilan ko rin ang isang ito, tuluyan na siyang mauubusan ng inner energy. Sumigaw si Sorayang at pinakawalan ang kanyang malakas na teknik, Ninefold Resilient Calamity Blade Technique First Form, 6 Consecutive Hellish Winds. Isang napakalupit na teknik. Isang serye ng 6 na naglalakihang aura slashes ang lumipad at direktang tumama kay Heavenly Tiger. Isang dambuhalang pagsabog ang naganap na tila ba winawasak ang buong bundok. Ngunit nang humapa ang makapal na usok, literal na napatigil ang mundo ng ating bida. Sa kabila ng tindi ng atake, ang Palace Master ay nananatiling nakatayo ng walang malubhang pinsala. Sumigaw ang Heavenly Tiger habang sumusugod sa pangalawang pagkakataon, yan na ba ang lahat ng kaya mo? Kung ganoon, mamatay ka. Nanlaki ang mata ng ating bida sa tindi ng gulat. Wala nang babala, nagpakawala si Heavenly Tiger ng isang napakalakas at dambuhalang suntok na puno ng kanyang mapanirang chi. Sa tindi ng puwersa, literal na tumalsik ang ating bida na si Sorayang at marahas na tumama sa dingding ng bundok. Ang impact ay sapat na para mag-iwan ng dambuhalang marka sa lupa habang ang alikabok ay humahalo sa amoy ng dugo. Ang ikatlong Young Lord ay kasalukuyang nahaharap sa kanyang pinakamalaking krisis sa Yunnan. Matapos ang dambuhalang impact na nagpatalsik sa ating bida sa pader ng bundok, ang Master ng Beast Palace ay formal nang naglalabas ng kanyang pinakamabangis na halakhak. Tumatawang wika ng Heavenly Tiger. Ayos yan. Humiga ka lang dyan at hintayin mo ang Tiger King. Nagawa pang mang-asar ni Sorayang sa kabila ng kanyang sitwasyon. Wika ng ating bida habang nauubo ng dugo, Mr. Kitty, talagang napakalakas mo, bastardo ka. Langya. Itataya ko na ang lahat sa sandaling ito. Sa kabila ng kanyang mga sugat, dahan-daang itinaas ni Sorayang ang kanyang kamay. Isang nakakangilabot na presensya ang bumalat sa paligid habang 3 dambuhalang espada ang lumutang sa ere sa pamamagitan lamang ng kanyang kalooban.
Isang sining na yayanig sa buong kasaysayan ng Yunan. Wika ni Sorayang sa kanyang isip habang sinusuri ang kanyang sarili, mayroon na lamang akong isang katlo ng aking inner energy na natitira, pero wala na akong ibang pagpipilian kundi gamitin ang soul soaring heavenward. Iyon lamang ang tanging bagay na maaaring gumana sa kanya. Kailangan kong paliitin ang sakop at ituon ang aking kapangyarihan. Ang pagwawagayway lang ng mga espada ay hindi tunay na chi sword control. Ang kalidad ng inner energy ay mas mahalaga kaysa sa dami. Pagyayabang na wika ng Heavenly Tiger habang nakatuon ang kanyang pansin sa mga lumulutang na espada, ha? Akala mo ba ay may magagawa ka sa chi sword control habang malapit ka na sa kamatayan? Ngunit habang nagsasalita ang Palace Master, isang nakatutulig na tunog ng hiwa ng laman ang bumasag sa hangin. Mula sa anino, isang espada ang pormal na bumaon at tumagos sa balikat ng Beast Palace Master mula sa kanyang likuran. Isang dambuhalang ambush mula sa ating loyal bodyguard. Wika ng Heavenly Tiger habang iniinda ang sakit mula sa sugat. Ikaw, maliit na daga. Sa tindi ng galit, nagpakawala ng isang malupit na suntok si Heavenly Tiger kay Dongpil. Bagaman nagawa itong salagin ng ating bodyguard gamit ang kanyang mga braso, literal pa rin siyang tumalsik palayo dahil sa dambuhalang puwersa ng Palace Master. Sigaw ng Heavenly Tiger, lumayas ka. Napansin ng Beast Palace Master ang isang familiar ng presensya. At sa mismong sandaling yun, ang maalamat na White Tiger ay pormal nang ang dumating. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa Beast Palace Master, ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng dambuhalang bigat sa lupa. Akala ni Heavenly Tiger ay dumating na ang kanyang huling alas. Kumpiyansang utos ng Heavenly Tiger habang nakatitig sa ating bida, narito ka na, Tiger King. Sige, ubusin mo yang mayabang na maliit na batang yan. Huwag kang magtitira kahit isang buto. Ngunit isang nakakangilabot na plot twist ang naganap. Imbis na ang ating bida ang sakmalin, marahas na kinagat ng White Tiger ang mismong kanang binti ni Heavenly Tiger. Literal na napaatras ang dila ng Palace Master sa tindi ng sakit at pagtataka. Napaungol ang Heavenly Tiger sa sakit at nagtanong, anong ginagawa mo? Habang nakakapit ang dambuhalang tigre sa binti ng kanyang dating amo, mabilis na pamwesto si Dongpil sa likuran ni Heavenly Tiger. Ang trap ay pormal nang ang naglock. Sa gitna ng dambuhalang pighati, hindi makapaniwala ang pinuno ng Beast Palace sa kanyang nakikita. Muling nagtanong ang Heavenly Tiger, Tiger King. Bakit mo ako inaatake? Ang tadhana ng Yunan ay pormal nang nagbabago. Ang tigre na binuo mula sa kalupitan ay pormal nang tinalikuran ng kanyang sariling kamatayan. Sa pagsasanib puwersa ni na Sorayang, Dongpil, at ng pinalayang Tiger King, ang katapusan ng Beast Palace Master ay naisulat na sa ilalim ng kasaysayan. Ngiting pang-aasar ni Sorayang, mukhang maraming hinanakit na naipon itong si Mr. Kitty. Ang pakikipaglaban ay kadalasang walang silbi, Mr. Kitty. Isang nakakangilabot na pangitain. Pormal na itinuro ni Sorayang ang kanyang tatlong lumulutang na espada patungo sa direksyon ng Beast Palace Master. Ang bawat talim ay naglalabas ng dambuhalang chi na sapat na para yanigan ang buong Ilaw Mountains. Nagulat ang Heavenly Tiger dahil nakatutok na sa kanya ang mga espada. Pilit siyang nagpupumiglas para maiwasan ang panganib. Wika ng ating bida habang pinapakawalan ang kanyang teknik, Soul Soaring Heavenward. Walang pag-aalinlangang pinakawalan ng ating bida ang kanyang nakakalunod na sining. Ang mga espada ay mabilis pa sa kidlat na lumipad patungo kay Heavenly Tiger. Isang dambuhalang pagsabog ang naganap matapos tumagos ang mga ito sa katawan ng Palace Master, na nag-iwan ng dalawang butas at pormal na pumutol sa kanyang kaliwang braso. Ang tigre ng Yunan ay tuluyan nang nag-api. Makalipas ang ilang sandali dahan-daang pinulot ng ating bida ang kanyang espada habang pilit na kinakalma ang kanyang humihingal na dibdib. Ang paligid ay nababalot pa rin ng makapal na usok at alikabok mula sa dambuhalang impact ng kanyang huling atake. Wika ng ating bida, ang dumi-dumi ko na. Talagang naging napakadelikado noon, kung sa bagay. Kahit papaano ay tuluyan na siyang nawasak. Mas bilis nang tumakbo si Dongpil at nag-aalalang nagtanong, Young Lord. Ayos lang po ba kayo? Lumingon si Sorayang at sinabi, paano yun? Hindi masama ang katapusan ng laban, di ba? Pero pinalampas mo ang pagkakataon mo. Sayang, sumagot si Dongpil nang may pagtataka, ha? Ano pong ibig ninyong sabihin?
Wika ng ating bida sa kanyang isip habang nanghihinayang, dahil si Dongpil ay na-stuck sa Supreme Peak Realm, ang Beast Palace Master ay sana naging isang magandang pagkakataon para sa kanya na makalagpas at mag-break out sa realm na yun. Sumagot si Sorayang, hindi, ayos lang. Hindi makakatulong sa'yo kung ipapaliwanag ko pa. Mas lalong naguluhan at hindi maunawaan ni Dongpil ang ibig sabihin ng ating bida. Sumagot si Sorayang at nagutos, ngayon, buhatin mo na ako. Pagod na ako, talagang napakatibay ng bastardong yun. Literal na nakahandusay sa lupa ang katawan ng Beast Palace Master habang ang kanyang putol na braso ay ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Sa kabilang dako, ang ating bida ay nananatiling nakatitig sa kalagayan ng mga halimaw sa paligid. Kampang weak ng ating bida, ayos na rin siya. Ganoon din ang Tiger King. Dahan-daang hinahawakan ng ating paboritong Golden Fox na si Goldie ang ulo ng White Tiger, na tila ba sinusubukang gisingin ito mula sa mahabang panaginip ng kalupitan. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa gubat bago bumasag ang isang tanong mula kay Dongpil. Nagtatakang nagtanong si Dongpil, pero, bakit inatake ng tigre ang Beast Palace Master? Isang nakakalunod na revelasyon. Ang tigre na dating alipin ng Beast Palace ay pormal nang ang kumawala sa kanyang mga kadena sa tulong ng ating bida. Maikling paliwanag ni Sorayang, sa tingin ko ay marami siyang hinanakit laban sa kanya. Tanong ni Dongpil, hinanakit. Matapos ilang taong pagiging alipin, sa wakas ay nakalaya na. Wika ng ating bida sa kanyang isip habang nakatitig sa White Tiger, naging isang halimaw ka, pero mamuhay ka na bilang hari ng mga bundok ngayon. Huwag kang magpagapos sa kanino man. Isang dambuhalang utos ng kalayaan. Ang tigre na dating alipin ng sorcery ay pormal nang ibinalik ni Sorayang sa kanyang natural na trono. Ngunit sa gitna ng sandaling ito ng katahimikan, mabilis na tumalas ang pandama ng ating loyal bodyguard. Wika ni Dongpil habang nakatitig sa kabilang direction, Young Lord, nakakaramdam ako ng demonic energy. Sa tingin ko ay ang Berserk Demon Squad na ito. At mula sa masukal na kagubatan, pormal na lumitaw ang dambuhalang hukbo ng Demon Cult. Ang hangin ay nayanig sa kanilang seremonyal na pagbati. Sigaw ng hukbo ng Demon Cult, ang banal na aral ay walang tutol at hindi mapagdududahan. Ang lahat ng demonyo ay lumuluhod sa iyong harapan. Sigaw ng ating squad leader, ako, si Yu Hongrion na Berserk Demon Squad Leader, ay nagbibigay pugay sa ikatlong Young Lord. Muling sumigaw ang hukbo ng Demon Cult, nagbibigay pugay kami sa ikatlong Young Lord. Matapos ang pagbati, nagbigay ng ulat si Yu Hongrion, nalipol na namin ang squad ng Tang Clan pati na ang mga puwersa ng Beast Palace. Ang general at ang ikalawang team ng Berserk Demon Squad ay kasalukuyang tinatapos ang mga labi sa lugar kung saan naganap ang bakbakan. Papuri ng ating bida, magaling ang trabaho nyo. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, dati ay hindi ako komportable sa demonic energy noong nakaraan. Pero ngayon ay pinapakalma na ako nito. Nagtanong ang ating bida, bakit tila hindi ka nasisiyahan? Napatulalang sumagot si Yu Hongrion, ha? Ako, sa tingin ko ay medyo nalulunod lang ako. Asar na nagtanong si Sorayang habang tinitikom ang kanyang kamao, anong nakakalunod? Susuntukin kita kapag nagsalita ka ng kalokohan. Paliwanag ni Yu Hongrion habang nakahalukip-kip, noong huli tayong magkita, kasing lakas mo lang ang mga pinuno ng 7 families, pero ngayon ay isa ka ng ganap na halimaw. Literal na napatigil ang mundo. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang mawalan ng balanse habang ang kanyang dambuhalang chi ay tuluyang bumabagsak. Dagdag pa ni Yu Hongrion, nahihirapan na nga ako na subukang humabol sa iyo. Pero mas lalo ka pang naging malakas, sa isang pikit mata, nawala ng lakas ang ating bida at pormal na bumagsak. Ngunit bago pa siya tumama sa lupa, mabilis siyang nasalo ni Yu Hongrion ng may matinding pag-aalala. Ang walking calamity na nagpabagsak sa tigre ng Yunnan ay pansamantalang nagpahinga sa gitna ng kanyang tagumpay. Wika ng ating bida, kalokohan. Isang napakalupit na pagtatapos para sa misyon sa Yunnan. Nag-aalalang nagtanong si Yu Hongrion, ayos ka lang ba? Pero imbes na sumagot, pinangaralan pa si Yu Hongrion. Wika ng ating bida habang nagpapahinga sa dibdib ng squad leader, magsumikap ka pa, Yu Hongrion. Ikaw ang pinuno ng isang buong squad. Hindi ka pwedeng mapag-iwanan. Sumagot si Yu Hongrion habang inaalalayan ang ating bida sa paglalakad, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko, ano ka ba? Isang dambuhalang tensyon.
Habang nag-uusap ang dalawa, naramdaman ng ating bida ang isang nakakangilabot na presensya sa kanilang likuran. Ang hangin ay pormal na namang naging kasing bigat ng dambuhalang bato. Wika ng ating bida habang hirap na hirap sa paglalakad, nasa limitasyon na ako. Hindi ko naman lang may dilat ang aking mga mata. Biglang nakaramdam ng masamang kutob ang squad leader. Wika ni Yu Hongrion sa kanyang isip, ha? Ano itong masamang pakiramdam na ito? Isang plot twist na yayanig sa buong Ilaw Mountains. Ang Beast Palace Master na si Heavenly Tiger ay pormal nang bumangon mula sa mga guho. Sa tindi ng kanyang desperasyon at galit, pinakawalan niya ang kanyang natitirang chi at marahas na sumugod para paslangin ang ating bida. Nanlaki ang mga mata ni na Yu Hongrion at Sorayang. Hahaharangin sana ng ating Berserk Demon ang atake para protektahan ang kanyang Young Lord, ngunit bago pa man siya makakilos, isang dambuhalang pangitain ang lumitaw. Sa isang pikit mata, ang ulo ni Heavenly Tiger ay mabilis na lumipad sa ere. Biglang sumulpot ang ating loyal bodyguard na si Dongpil at sa isang napakalupit na hiwa ay tuluyan ng tinapos ang buhay ng Palace Master. Ang katawan ni Dongpil ay pormal na ngang kumikinang, isang hudyat na sa tindi ng labanang ito, literal na nag-breakthrough ang Silent King patungo sa isang mas mataas na antas. Mabilis na lumipat ang eksena sa rurok ng kapangyarihan, ang Demon God's Palace. Sa loob ng madilim at napakabigat na bulwagan, ang Absolute Ruler na si Li Cheonsang ay pormal nang tumatanggap ng mga ulat tungkol sa naganap na madugong paglilinis sa Yunnan. Wika ng Demon Lord, nakikita ko. Kung gayon, ano ang mga resulta? Mabilis namang sumagot si Mudam, ang tatlong grupo mula sa Beast Palace ay nagtamo ng mga malubhang pinsala, at karamihan sa mga puwersa ng Tang Clan ay napatay din. Ang Berserk Demon Squad at ang 4th General ay madaling nanalo laban sa kanila. Nagtanong ang Demon Lord habang tumitingin sa kanyang gawang alak, paano naman ang Patriarch ng Tang Clan? Sumagot si Mudam, nadakip na po siya, pero hindi pa ipinapadala rito. Paliwanag ng Demon Lord sa desisyon ng ating bida, tama yan. Kung itatago natin ang Patriarch dito kasama ang Poison Dragon Pavilion Master, magdudulot lang ito ng mas maraming gulo. Papuri ni Mudam sa kanyang pinuno, pagbati sa tagumpay, Demon Lord. Ngayon, ang isang problema sa South Manchuria ay mabilis na ngang naglaho. Isang dambuhalang tagumpay para sa Divine Cult. Sa ilalim ng plano at bagsik ng ating bida na si Sorayang, ang mga tridor ng Yunnan at Sichuan ay pormal nang ang nalipol. Sa kabila ng dambuhalang pagkawasak na idinulot ni Sorayang sa Yunnan, ang Demon Lord ay nananatiling kalmado habang sinusuri ang kaibuturan ng sitwasyon sa labas ng teritoryo ng cult. Wika ng Demon Lord, hindi pa. Sila ay isang makapangyarihang organisasyon na nanatiling buhay ng daan-daang taon sa labas ng mga pader. Hindi sila babagsak dahil lang ang kanilang pinuno at ilang daang elite ay nalipol. Wika ng Demon Lord sa kanyang isip habang pinupuri ang ating bida, gayunpaman, isa itong nakakamanghang gawa. Maiintindihan ko sana kung ang pangatlo ay gumawa lang ng kasunduan doon. Napakahirap ng ginawa niya, lalo na't sangkot ang successor ng Ice Palace. Ngunit nagawa niyang patayin ang pinuno ng Beast Palace at ipahiya ang Tang Clan. Napaka-interesanteng lalaki. Habang ang panig ng demonyo ay kasalukuyang namimilipit sa kaba at paghanga, dako naman tayo sa kabilang panig ng pader, sa kinaroroonan ng Righteous Faction. Sa gitna ng isang payapa at marangyang hardin, ang dambuhalang haligi ng Orthodox Place, ang Alliance Leader na si Dan Sehong, ay pormal nang tumatanggap ng balitang yayanig sa buong Murm. Nagmamadaling tumatakbo ang mensahero para magbigay ng ulat, Alliance Leader. Isang mahalagang balita. Kalmadong sumagot ang Alliance Leader habang pumipitas ng isang bulaklak, sandali. Kaunti na lang. Hindi ito pwede. Tingnan natin. Oh, hayun na. Ang ikatlong 10-color flower. Nakakamangha at nagbibigay inspirasyon. Ipadala ito sa abat. Nabalitaan ko na nahihirapan siya sa kanyang sakit. Gusto ko siyang pasiglahin. Mahirap nang mag-alaga ng hardin ngayong matanda na ako. Oras ko na ba para umalis? So, ano nga uli yun? Detalyadong binigay ng mensahero ang ulat, ang Southern King ay patay na. Casual lang na sumagot ang Alliance Leader, ganun ba? Kilalanin ang pinakamalakas na mandirigma sa panig ng Orthodox Faction. Ang Righteous Heavenly Alliance Leader, Dam Seong. Isang nakatutulig na revelasyon.
Ang Southern King, ang dambuhalang tigre ng Beast Palace na naghari ng matagal sa Yunnan, ay pormal na ngang nagwakas sa kamay ng ating bida. Sa bawat talulot ng bulaklak na hinahawakan ni Dan Sehong, ramdam ang dambuhalang pagbabago sa ihip ng hangin sa buong Jianghu. Magagawa kaya ng Righteous Heavenly Alliance na manahimik matapos ang pagkatalo ng kanilang kaalyado, o ang hardin na ito ang magiging huling saksi sa payapang panahon ng Orthodox? Ang laro ng mga tigre ay pormal na ngang nag-uumpisa. Sa gitna ng katahimikan ng kanilang himpilan, isang balita ang pormal na dumating na yayanig sa balanse ng buong Jianghu. Habang ang ating bida na si Sorayang ay kasalukuyang tinatapos ang kanyang mga obligasyon sa loob ng cult matapos ang kanyang matagumpay na misyon, ang mga epekto ng dambuhalang gulo na kanyang idinulot sa Ilaw Mountain ay pormal na ngang nakarating sa mga mata at tenga ng Orthodox faction. Ulat ng mensahero habang nakayuko, ang Southern King ay patay na. Namatay siya 2 linggo na ang nakalipas sa Ilaw Mountain. Pinaghihinalaan namin na ang nasa likod ng kanyang kamatayan ay isang tao mula sa demonic cult. Sumagot si Dan Sehong, hindi yan maganda. Masamang timing ang kanyang pagkamatay. Dagdag pa ng mensahero, at ang elite squad na dinala ng Beast Palace sa Ilaw Mountain ay nakipaglaban sa Tang Clan. Lumingon si Dan Sehong at nagtanong, ang Tang Clan? Dagdag pa ng alliance leader nang may pagtataka, ang dalawang yan, nag-aaway. Alam ko na nag-alyansa sila sa isa't isa nang hindi pinapaalam sakin, pero ano kaya ang nakasira sa alyansang yun? Isang dambuhalang katanungan na tanging ang ating bida lang ang nakakaalam ng sagot. Sa tindi ng manipulasyon ni Sorayang, literal na pinag-away niya ang dalawang puwersa na dati ay magkaalyado. Ang mga lason ng Tang Clan at ang bagsik ng Beast Palace ay pormal na ngang nawasak dahil sa isang sugal. Pinaliwanag ng mensahero, hindi pa namin alam ang mga detalye. Nakakita lang kami ng mga bakas ng 7-step soul severing powder, torrential downpour of pear blossom needles ng Tang Clan, pati na rin ang kanilang mga karayom. Napagtanto ng alliance leader at napagkonekta ang mga puzzle. Wika ni Dan Sehong habang himas-himas ang kanyang balbas. Yan ay mga kagamitan na hindi magagamit ng walang pahintulot mula sa patriarch ng Tang Clan. Mukhang alam ng demonic cult na ang dalawang puwersa ay nagtatagpo sa Ilaw Mountain. Kaya naman sila ay inatake. Mahalaga rin ang Ilaw Mountain sa demonic cult pagkatapos ng lahat. Ang gusto kong malaman ay kung bakit nag-away ang Beast Palace at ang Tang Clan. Dagdag pa ni Dan Sehong, oh, well. Sa tingin ko ay wala na akong pakialam doon. Hindi rin naman ito importante. Naku naman, ang likod ko. Pormal na lumipat ang usapan sa loob ng bulwagan, kung saan ang anino ng pag-aalinlangan ay dahan-daang lumalaki. Kahit ang alliance leader ng mga righteous ay hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari sa southern border. Nagtanong ang alliance leader, paano naman ang patriarch ng Tang Clan? Samgaut ang mensahero, yan ay, sinusubukan nila ang kanilang makakaya para limitahan ang mga impormasyong lumalabas, pero may ilang tao ang nagsasabing nakita nila ang patriarch malapit sa Yunnan. Hindi ko ito sinabi sa inyo dahil hindi ako masyadong sigurado sa kredibilidad nito. Isang misteryong pormal na namumuo sa paligid ng Yunnan, habang ang Tang Clan ay pilit na itinatago ang kahihiyan ng pagkawala ng kanilang pinuno sa kamay ng isang demon. Ang tadhana ng Jianghu ay dahan-dahan ang hinihila patungo sa isang dambuhalang gyera. Isang dambuhalang pagsusuri mula sa rurok ng Orthodox faction tungkol sa tunay na kalagayan at kahinaan ng patriarch ng Sichuan. Wika ni Dan Sehong habang inihahanda ang kanyang tsaa, ganun pala. Ang kanyang sining sa pakikipaglaban ay tiyak na bihira at kakaiba, ngunit nahuhuli siya kumpara sa ibang mga patriarch. Ang dahilan kung bakit siya naging patriarch ay dahil sa kanyang pagiging lehitimo at talino. Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang galit sa kanya sa loob ng clan. Wala rin siyang kapangyarihang kinakailangan para pabagsakin ang mga galit sa kanya. Sigurado ako na ang mga nakamamatay na halamang gamot na natagpuan sa Ilaw Mountain ay nakakatukso sa isang katulad niya. Dagdag pa ni Dan Sehong habang iniinom ang kanyang tsaa, ang Ilaw Mountain ay nakakatukso sa magkabilang panig. Malamang na pumunta siya roon mismo. Ngunit kung itinatago ng Tang Clan ang impormasyon, napakalaki ng posibilidad na siya ay namatay o nawala. Mukhang dumadaan ang Tang Clan sa isang krisis. Nagtanong si Dan Sehong habang nagsisimula ng maglakad palabas, sino nga ba uli ang pinuno ng grupo na lumalaban sa patriarch? Sumagot ang mensahero, si Tang Yanghua po.
Lumingon ang alliance leader sa kanyang tauhan at nag-utos, makipag-ugnayan ka sa kanila para sa isang pagpupulong. Oras na para higpitan ko ang hawak sa mga nanggugulong iyon. Dahan-dahan na lumabas ng bulwagan ang alliance leader kasama ang kanyang mensahero. Habang pinagmamasdan ang payapang hardin, ang usapin ay formal nang napunta sa pinakamalaking banta sa buong Jianghu, ang Heavenly Demon Divine Cult. Nagtanong ang mensahero sa alliance leader, paano naman po ang demonic cult, sir? Kalmadong sumagot si Dan sa Hong, hahayaan muna natin sila. Hindi mahirap magsimula ng digmaan kung gusto natin, ngunit hindi tayo magiging ligtas kung mangyari man ang digmaan. Ayaw kong itaya ang ganoong bagay habang hindi pa natin maayos na nasikaso ang mga taong dinala natin mula sa labas ng mga pader. Ang mga taga-demonic cult ay isang natural na kalamidad. Dagdag pa ni Dan sa Hong habang nakatitig sa kalangitan, hindi natin sila pwedeng ituring bilang mga kaaway na kailangan nating talunin sa isang laban. Kung kaya, hindi muna sa ngayon. Wika ni Dan sa Hong sa kanyang isip habang inaaalala ang malupit na assassin, kung hindi lang siya tumakas, naging posible sana ito. Isang nakakangilabot na pahayag, maging ang alliance leader ay itinuturing ang demon cult bilang isang kalamidad na hindi basta-basta nilalabanan. Sa gitna ng krisis sa Tang Clan at sa pagkamatay ng Southern King, ang tadhana ng Miriam ay pormal na ngang nakasalalay sa susunod na galaw ng walking calamity na si Sorayang. Matapos ang nakatutulig na pagbagsak ng Beast Palace Master sa kamay ng ating bida, ang buong rehiyon ay nabalot ng nakakalunod na presensya ng Heavenly Demon Divine Cult. Sa gitna ng masukal na kagubatan, ang ating nag-iisang berserk demon na si Yu Hongrion ay naglalabas ng kanyang autoridad para panatilihin ang kaayusan. Yu Hongrion, makinig kayo, Berserk Demon Squad. Ang mga sugatan, mag-focus sa pagpapagaling. Ang matitira sa inyo, magbantay hanggang sa matapos ang recovery ng Young Lord. Samantala, sa loob ng isang madilim at tahimik na kuweba, matatagpuan ang ating bida na si Sorayang. Nakaupo siya sa isang lotus formation habang pilit na pinalalakad at sinicirculate ang kanyang dambuhalang chi. Ang walking calamity ay kasalukuyang nasa gitna ng isang napakaselang proseso ng pagpapagaling matapos ang madugong engkwentro. Wika ng ating bida sa kanyang isip, ang aking mga internal wounds ay hindi pa ganap na naghihilom, ngunit ang aking energy core ay stable na. Kung isa lang sana akong tao na natuto ng tradisyonal na demonic arts, nagawa ko na sanang ibalik ang aking katawan sa normal sa loob lang ng isang segundo. Ngunit hindi yun ang palaging tamang sagot. Dagdag pa ni Sorayang sa kanyang isip habang sinusuri ang kanyang katawan, ang isang pagpapagaling na hindi isinasaalang-alang ang balanse ng energy core ay maaaring maging hadlang sa pag-level up. Kung natutunan ko lang ang tradisyonal na demonic arts, hindi sana ako nasa ultimate demon realm ngayon. Kung ang tradisyonal na demonic arts ng divine cult ay nagbibigay prioridad sa purong pagwasak, ang aking demonic arts ay nagbibigay prioridad sa balanse. Sigurado ako na ang pagkakaibang yun ay hindi na magiging makabuluhan kapag nasa mas mataas na martial realm na ako. Gayunpaman, ang pagkakaibang yun ay may malaking kahulugan sa kasalukuyan. Dito na pumasok ang matalas na kalkulasyon ng ating bida tungkol sa ihip ng hangin sa buong Jianghu. Sabi pa ng ating bida sa kanyang isip, ngayong napatay ko na ang Beast Palace Master, sigurado ako na ang Righteous Heavenly Alliance ay kikilos na. Ano kaya ang gagawin ng Righteous Heavenly Alliance leader? Mahirap hulaan kung ano ang gagawin niya dahil sa kung gaano siya kakaiba, ngunit may dalawang bagay na sigurado ako. Wala siyang gagawin tungkol sa demonic cult. Isinangkot niya ang 3 palaces para subukan at sakupin ang Jianghu, ngunit ang isa sa isang napakalupit na pagsusuri. Ang tigre ng cult ay pormal nang naghihintay sa susunod na galaw ng alliance leader na si Dan sa Hong. Sa pagbagsak ng Beast Palace at sa kahihiyang inabot ng Tang Clan, ang plano ng Righteous Faction ay literal na gumuhog sa mga kamay ni Sorayang. Sa ilalim ng kanyang matalas na kalkulasyon, nababasa ng ating Demon King ang bawat dumi sa isipan ng pinuno ng Righteous Faction. Wika ng ating bida sa kanyang isip, hindi siya makakagawa ng anuman sa sandaling ito. At pangalawa, susubukan niyang sakupin ang Tang Clan sa Righteous Heavenly Alliance dahil sila ay humina na. Ang leader ng Righteous Heavenly Alliance ay isang sakim na tao. Ang kanyang kasakiman ay hindi mapapantayan, kahit palaban ito sa mga demonic martial artists. Isang dambuhalang flashback, literal na bumalik ang kamalayan ng ating bida sa kanyang nakaraan bilang si Chun Hajan,
ang maalamat na assassin bago siya muling isinilang sa katawan ng ikatlong Young Lord. Sa loob ng kanyang alaala, muling nagpakita ang figura ni Dan sa Hong, nagbibigay ng isang napakalupit na aral na pormal na tumatak sa kanyang kaluluwa. Seryosong wika ni Dan sa Hong, Chunhajan, makinig kang mabuti. Ang isang espada na hindi mo magamit kapag ninais mo ay hindi isang espada. Bumalik ang kamalayan ng ating bida sa kasalukuyan habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa dilim. Ang tigre ng Heavenly Demon Divine Cult ay pormal nang naghahanda para sa isang mas dambuhalang gyera laban sa taong nagtangka sa kanyang buhay noon. Wika ng ni Sorayang sa kanyang isip, yan ang palagi mong sinasabi. Isang mabuting bagay na iniwan kong buhay ang Tang Patriarch. Babaliin ko ang espada mong yan kapag sinubukan mong gamitin ito. Samantala, sa kabilang bahagi ng gubat, nakatayo ang ating loyal bodyguard na si Dongpil habang hawak ang kanyang Silent King Sword. Ang kanyang buong katawan ay pormal na ngang nagbabago matapos ang dambuhalang tagumpay. Ni-realize niya ang tunay na lakas na nagmumula sa kanyang sining. Wika ni Dongpil sa kanyang isip, paano yun naging posible? Ang sandali na ni-realize ko ang pagpapalakas ng kalidad ng demonic energy na dala ng sword dance. Naalala ni Dongpil ang sandali nang pugutan niya ng ulo ang Beast Palace Master habang gulat na gulat sina Yu Hongrion at ang Young Lord. Nagawa kong lampasan ng pader na pumipigil sa akin ng napaka-natural. Ito na ang Supreme Kick. Dahan-daang lumapit ang ating bida patungo sa kanyang bodyguard. Ramdam ni Sorayang ang dambuhalang pagbabago sa aura ni Dongpil na pormal nang lumampas sa limitasyon ng isang karaniwang mandirigma. Tanong ng ating bida nang may ngiti sa kanyang labi, ano ang nararamdaman mo? Nagulat si Dongpil at napalingon sa ating bida, nandito na po kayo, Young Lord. Kinamusta ni Sorayang ang kanyang tauhan na may bagong lakas, nalampasan mo ang iyong pader. Kamusta naman ang pag-a-adjust dito? Mabilis namang sumagot si Dongpil, wala namang gaanong dapat gawin. Sigurado akong kusa na lang itong darating sa akin sa paglipas ng panahon. Natuwa naman ang ating bida sa paglawak ng pangunawa ng kanyang tapat na bodyguard, mukhang naging matalino ka na. Walang pagmamadali, may talento ka naman talaga. Maaari itong maging mas problema kung pipilitin mo ang pag-a-adjust. Isang napakalupit na pag-akyat sa rurok. Si Dongpil ay opisyal nang pumasok sa Supreme Peak Realm sa ilalim ng paggabay ng ating bida. Ang Silent King na pormal nang tumuntong sa Supreme Peak ay literal na nanginginig sa tindi ng debosyon sa ating bida. Pasasalamat na wika ni Dongpil, Young Lord, dahil po sa inyo ang lahat. Wika ng ating bida, bakit naman dahil sa akin? Dahil yan sa lahat ng iyong paghihirap. Salamat. Iniligtas mo ako. Muntik na rin yun, Sumagot si Dongpil, tungkulin ko pong protektahan kayo. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sa sandaling yon, biglang bumalik sa isipan ni Sorayang ang bawat segundo ng kanilang pinagsamahan. Mula sa isang simpleng sundalo hanggang sa maging isang tapat na bodyguard, ang Walking Calamity ay pormal nang nagsusuri sa kaibuturan ng kanyang pinakamapagkakatiwalaang tauhan. Wika ng ating bida sa kanyang isip, Ma Dongpil. Malaki na ang ipinagbago niya. Noong una, hindi maganda ang impresyon ko sa kanya, pero naging kasama ko siya, at ngayon bodyguard ko na. Kung ikukumpara ko ang Ma Dongpil ng nakaraan sa kung sino siya ngayon, parang dalawang magkaibang tao na sila. Ang landas sa harap natin ay magiging mas mahirap pa kaysa sa ngayon. Huwag kang makuntento sa kung nasaan ka ngayon at subukan mo pang mag-improve. Wika ng ating bida, dapat ka nang magpahinga. Hindi ka pa natutulog kahit katiting simula pa kahapon. Kailangan ko munang asikasuhin ang lalaking yan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang uminit ang paligid. Ang White Tiger, ang rurok ng sorcery ng Beast Palace, ay pormal nang umuungal habang ang ating maalamat na Golden Fox na si Goldie ay nananatiling alerto at handa sa anumang mangyayari. Isang dambuhalang tensyon sa pagitan ng dalawang dambuhalang hayop. Pinagsabihan ni Sorayang ang dalawang halimaw at sinabi, tumigil kayong dalawa. Nadidistract ako sa inyo. Dahan-daang hinarap ng ating bida ang dambuhalang puting tigre. Gamit ang kanyang pandama, tinitigan ni Sorayang ang mga mata ng halimaw upang basahin ang natitirang puot sa puso nito. Tanong ng ating bida sa halimaw, bakit nandito ka pa sa ibaba? Gusto mo bang gumanti? Nagtatanim ka pa rin ba ng galit sa Beast Palace Master? Patay na siya. Nakita mo naman yun. Literal na napatigil ang ungal ng White Tiger.
Parang isang tao na nakakaintindi sa bawat salita ng ating bida, nanatili lang itong nakikinig habang ang Demon King ng cult ay formal nang naglalabas ng kanyang nakakalunod na presensya. Ang kadena ng alipin ay tuluyan nang naputol, ngunit ang tanong ay kung saan napupunta ang hari ng mga bundok ngayon. Ang tadhana ng Yunnan ay nasusulat na sa ilalim ng mga mata ni Sorayang. Wika ng ating bida habang kinakausap ng masinsinan ang puting tigre, ipinanganak kang hari ng mga bundok, kaya mamuhay ka ng ganoon. Ang spell na gumagapos sa iyo ay tuluyan na ring nasira. Maaari ka nang mamuhay kung paano mo gusto ngayon. Yun lang ang masasabi ko sa iyo. Isang nakatutulig na ungal ang pinakawalan ng White Tiger na yumanig sa buong kagubatan. Ang mga ibon ay literal na nagsiliparan palayo sa tindi ng hilakbot. Mula sa malayo, ang Berserk Demon Squad ni Yu Hungrion at ang mga tropa ng Demon Cult ay naging alerto sa tindi ng presensyang naramdaman nila. Habang dahan-dahan na humahakbang pasulong ang White Tiger, ang ating maalamat na Golden Fox na si Goldie ay mabilis na humarang sa harapan ni Sorayang. Ang Jackal na kinikilala maging ng Demon Lord ay formal nang naghanda para protektahan ang kanyang amo. Sumigaw ang ating bida habang pinapagalitan ang puting tigre, anong ginagawa mo? Tatakbo ang lahat ng mga hayop. Walang babala, biglang hinawakan at pinisil ng ating bida ang buntot ni Goldie sabay kurot sa ulo nito. Isang napakalupit na paraan para pakalmeyin ang kanyang alaga. Pinagsabihan ng ating bida maging ang kanyang alaga, Goldie, tumigil ka na rin. Huwag ka nang bumaba sa level niya. Dagdag pa ni Sorayang habang nakatitig sa puting tigre, sigurado akong alam mo na hindi mo sila kayang pabagsakin ng mag-isa. Sa tingin ko ay yan ang dahilan kung bakit ka pa rin narito. Isang dambuhalang ungal ang isinagot ng tigre. Ang ating bida, gamit ang kanyang matalas na pandama, ay formal nang binabasa ang kaibuturan ng damdamin ng hayop. Paliwanag ng ating bida sa puting tigre, gayunpaman, busy din kami. Sa totoo lang, ang galit mo ay hindi ko na problema. Wika ni Sorayang sa kanyang isip, ang hinanakit na naipon sa loob niya. Kailangan mo bang alisin yan bago ka makapamuhay ng payapa? Napamura na lang ang ating bida, Langya. Marami na akong mga tao sa buhay ko na nagpapakumplikado at nagpapasakit ng ulo ko. Pero ngayon pati isang pusa, sumakay si Sorayang sa kanyang alaga at nagpaliwanag ng kanilang gagawin, sige, kung ganoon. Paano kung ganito? Makalipas ang ilang sandali dahan-daang naglaho ang makapal na usok at tensyon sa paligid. Huminga ng malalim si Sorayang habang pinapagpag ang kanyang sarili. Nakahinga na ng maluwag ang ating bida, sa wakas, aalis na rin siya. Phew! Pagod na ako. Nahiwagaan ang tapat na bodyguard na si Dongpil at nagtanong, Young Lord, nakakausap niyo po ba ang Tiger King? Isang nakakalunod na tanong mula sa ating Silent King. Isang dambuhalang kuryosidad ang bumalot sa isipan ng ating loyal bodyguard na si Dongpil tungkol sa pambihirang kakayahan ng kanyang amo. Paliwanag ni Sorayang, makipag-usap. Well, hindi ako pwedeng makipagkwentuhan sa kanya ng buo. Pero madaling makita kung ano ang gusto niyang ipahayag dahil matagal na kaming magkasama ni Goldie. Siyempre, hindi lang yan. May ilan sa aking demonic energy ang naiwan noong tinatanggal ko ang spell na gumagapos sa kanya. Muling nagtanong si Dongpil, sinasabi niyo po ba na ang inyong demonic energy ay nasa loob pa rin ng Tiger King? Paliwanag ni Sorayang, mananatili yan doon hanggat hindi ko inaalis. Hindi mahirap tanggalin ang spell, pero masyado na itong matagal na nakalagay doon. Kaya naman ang aking demonic energy ay nahila kung saan naroon ang spell noon. Sigurado akong malalaman mo rin yan kapag nasa Ultimate Demon Realm ka na, pero mayroong ethereality sa iyong demonic energy kapag narating mo ang realm na ito. Kung ang spiritual chi ni Goldie ang naglapit sa amin, ang spiritual chi sa aking demonic energy ang nagbigay daan para makipag-usap ako sa Tiger King. Hindi naman ito ganoon kalaking bagay. Kahit sino ay kayang gawin ito kung kaya nilang humawak ng chi. Karamihan lang ng tao ay hindi alam kung paano. Literal na napatulala si Dongpil sa tindi ng paliwanag ng ating bida. Ang sining ng Nine Depths Demonic Arts ay formal nang ang lumalampas sa limitasyon ng karaniwang pakikipaglaban, at nagbibigay sa ating bida ng kakayahang kumonekta sa mga espiritual na nilalang. Nagtatakang tanong ni Dongpil, pero, ano po ang sinabi niyo sa kanya na nagpaalis sa kanya? Nakangiting paliwanag ng ating bida, yun ba? Sinabi ko sa kanya na sumama muna kay Goldie pansamantala dahil hindi ko siya pwedeng isama sa paligid.
Sigurado akong marami rin siyang matututunan kay Goldie. Isang dambuhalang desisyon, sa halip na gawing sandata, formal na ipinasa ni Sorayang ang paggabay sa White Tiger sa ating maalamat na jackal na si Goldie. Ang Demon King ng cult ay hindi lang basta naglilinis ng mga tridor, kundi nagbubuo rin ng isang hukbo ng mga halimaw na yayanig sa buong Yunan. Ngunit ang ating loyal bodyguard na si Dong Pil ay tila hindi pa rin makapaniwala sa naging kapalaran ng Tiger King sa ilalim ng ating paboritong fox. Muling nagtanong si Dong Pil, magiging ayos lang ba si Goldie sa ganoong setup? Patay mali siyang sumagot si Sorayang, hindi ba niya magugustuhan yon? May tauhan na siya ngayon. At sa mismong sandaling yun, ang ating maalamat na Golden Fox na si Goldie ay pormal nang tumango habang nakahiga sa lupa, na tila ba naiintindihan niya ang bawat salita ng kanyang amo. Ang jackal na kinikilala maging ng Demon Lord ay tila nasisiyahan sa ideya na ang hari ng mga tigre ay isa na lamang niyang utusan. Mabilis na lumipat ang eksena malapit sa isang nayon sa paanan ng Ilaw Mountain. Matapos ang lahat ng madugong bakbakan, ang ating bida na si Sorayang ay pormal nang hinarap ng dalagang naging sentro ng negosasyon sa pagitan ng Ice Palace at ng Demon King. Sa gitna ng payapang simoy ng hangin, ang katotohanan ng kanyang kaligtasan ay pormal nang nagliwanag. Wika ni Yosan Green, nabalitaan ko po na iniligtas niyo ako. Malamig na sumagot ang ating bida habang nakahalukip-kip, oo, nakiusap ang kuya mo sa akin. Magaling ka na ba para makapaglakad-lakad na ngayon? Sumagot ang dalaga na may kakaibang ningning, opo. Dahil po sa inyo ang lahat. Huli na ako sa pagpapakilala sa aking sarili. Ako si Yosan Green, isang dambuhalang pasasalamat mula sa dalaga ng Northern Sea. Sa pagpapakilala ni Yosan Green, ang ugnayan sa pagitan ng ating bida at ng Ice Palace ay pormal nang nabaon sa isang malalim na utang na loob. Magagawa kaya ni Sorayang na gamitin ang alyansang ito para sa kanyang dambuhalang plano sa loob ng cult? Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.